Mr. President, sinuway ka ng anak mo. Hindi niya sinunod ang utos mo bilang ama. Nikoy, anong indikasyon nito? Sa isang pamilya ho, kapag ka sinusuway mo ang isang anak at hindi sumunod sa'yo, sinusuwag ka. Ganyan ho, ilarawan ng ilan nating mga kababayan. Itong nangyari, mga ilang oras pa lamang ang nakalilipas, mga kaibigan, matapos na pangunahan ni Congressman Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pangangalap ng lagda. Diyan po naman sa impeachment complaint laban kay BP Sara, diyan po naman sa Kamara, na nagresulta nga po mga kaibigan ng 215 na mga congressman ang pumirma para agad na i-transmit ito sa Senado, mga kaibigan. Ano ho? Medyo overwhelming yung bilang, so hindi na kailangan pong i-refer pa ito sa House Committee on Justice at kung saan-saan pang committee ng Kamara. So, trinanspit na agad ito sa Senado, mga kaibigan. Aba pag ako ang sinuwag at hindi sinusunod ng isang anak, aba mahina akong ama. Weak ako. Yun ang sinabi ng barbero ko. Kaninang nag-uusap kami habang sinusubaybayan namin ng mga balita dyan sa Pilipinas, mga kaibigan. Akalain niyong nagtagumpay ang kasamaan sa kabutihan o nagtagumpay ang kabutihan sa kasamaan? Or it's the other way around, kayo ang humusga, mga kababayan. Mas madami ng dihamak ang bumoto kay BP Sara noong nakalipas na eleksyon kaysa kay BBM. Yan ho ang katotohanan, mga kaibigan, at ngayon, nagbaliktaran na ang marami sa mga congressman. At pumabor dyan po naman sa impeachment complaint laban kay BP Sara, mga kaibigan. Ang tanong ng karamihan sa mga kababayan natin dito sa UK, particularly dito sa London, at partikular ng aking barbero, ano kaya ang ipinangakong kapalit? Yan Bakit nanguna yung anak ng Pangulo? Pangunahan yung pangangalap ho ng lagda para mabuo yung kinakailangang bilang at matransmit sa Senado ang impeachment complaint. Malapit na ang eleksyon. Malapit na. Mayo na ho yan, mga kaibigan. It's already February. So ano kaya yung mga nakapaloob na mga pangako bago nila nalagdaan o nilagdaan ang impeachment complaint na yan laban po kay BP Sara, mga kaibigan? Hindi ho natin maiwasan na yan ang isipin ng mga tao na sumusuporta sa mga Duterte, mga kaibigan. Aba, sa kabila rin ito, mga kaibigan, ng panawagan mula po sa milyon-milyong Pilipino na huwag ituloy ang impeachment. Aba, nagtagumpay nga itong impeachment complaint at matransmit na ito sa Senado, mga kaibigan. Dahil dito, uusad na nga ang impeachment sa Senado, kung saan yun pong Senado, mga kaibigan, ang magsisilbing hurado o huwes dyan po sa impeachment complaint laban po kay BP Sara, mga kaibigan. At pag nagtuloy-tuloy ho yan, two-thirds ng mga senador ang boboto, 16 sa kabuoang 24. 16 na senador ang kinakailangang umuo o lumagda para sa pagtatanggal sa kanyang posisyon kay BP Sara ang kinakailangan. So it's all boils down to the President kung ayaw talaga niya ang impeachment at makakagulo ito sa ating bansa, mga kaibigan. Gulo talaga ang bansa natin. Sana wag niyong baliwalain yung napakadami pa rin ng supporters sa mga Duterte. Nabanggit ko kanina kung ilang milyon ang bumoto sa Vice President ng eleksyon. Mas marami ng dihamak ang bumoto sa kanya kay BBM. Marami pa rin nagmamalasakit sa kanila. Magkakagulo talaga. Ang daming problema ng Pilipinas, inuunya niyo yung impeachment, mga kaibigan. Bakit? Ano ang ipinangako ni Sandro Marcos
na kapalit ng paglagda dyan sa impeachment, lalo na ngayon na malapit ng eleksyon. O, iugnay natin ito dun sa national budget ng 2025 na hinokus-pokus dyan sa PAICAM ayon po sa ilang mga eksperto na nilagdaan ni Pangulong Marcos. At sinabing walang daw blanco, siyempre finished product na yung nilagdaan niya eh. Hindi niya makikita yung mga blanco doon. Simpleng pag-iisip lamang ho ang kakailanganin para mapagtagni-tagni nyo yung mga nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. Lumalala ang droga. Hindi lang dyan sa Metro Manila. Kahit saan pong panig ng Pilipinas, ang daming mga nahuhuli, ang daming nasasabat, nasasamsam ng kapulisan. Makailan lamang meron pong ni-raid na laboratory ng methamphetamine o shabu dyan sa Metro Manila. Laganap na naman ng droga. Nandyan ang gulo, pambubuli ng China sa ating bansa. Inuuna nitong mga magagaling na politiko ito ang impeachment complaint laban kay BP Sara na alam naman natin na divisive. Napaka-divisive ito mga kaibigan. Paghahati-hatiin ninyo ang mga Pilipino. Imbes na pagkaisahin ninyo, pinaghahati-hati ninyo. Anong naiisip ng mga tao ngayon? Makasarili yung mga kongresista. Makasarili yung mga politiko. Dahil lang iniisip lamang ho nila ay yung loyalty nila kung kaninong tao o kung kaninong partido, pero hindi naman talaga yung loyal eh. Kasi tuwing eleksyon, lumilipat-lipat sila eh. Political butterflies yung mga politiko, mga kaibigan. So walang loyalty. So ibig sabihin no, simpleng isipan ng mga mamamayan, gulo ang gusto nyo, makasarili kayo. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng taong bayan na pinangakuan ninyo ng magandang buhay nung kayo nangangampanya pa. Ngayon, panahon na naman ng kampanyahan, inuna na naman ninyo yung sarili nyo. Ang daming problema kinakaharap Pilipinas. Binanggit ko na kanina, lumalalang droga. Ang problema dyan sa West Philippine Sea. Anong gusto nyo mga kaibigan? Binaliwalan nyo rin ang panawagan ng milyong-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba't ibang mga grupo na sumusuporta doon sa unang panawagan ni BBM na hanggat maaari, huwag nang ituloy yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Dahil tiyak na magdudulot lamang yan ng gulo sa Pilipinas. Hindi nga natin ipagtatanggol yung sarili natin sa China. Halos araw-araw tayong binubuli. Halos araw-araw may pumapasok na mga malalaking barko ng China sa ating exclusive economic zone. Anong nagawa natin? Bakit hindi yun ang unahin ninyo magagaling na kandidato dyan sa Kongreso o sa Senado na pagtuunan ninyo ng pansin imbes na itinuon ng pansin ninyo dito sa impeachment complaint? Ay sos, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Nandyan na makikita ang lagda, pangalan ng mga kongresista na sumang-ayon dito sa impeachment complaint at matransmit sa Senado. Nako malapit ng eleksyon. Yan na po ang tamang panahon para po balikan at singilin ang mga kandidatong nangako sa inyo ng magandang buhay, pero gulo at pagkakahati-hati pala ng taong bayan, mamamayang Pilipino, ang kanilang adhikain at ang kanilang layunin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe mga kababayan sa atin pong Kape at Balita program sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lang po. Maligaya na tayo. Sa susunod puling pagtatagpo natin mga kaibigan mula dito sa ating kinaroroonan ng bahagi ng mundo. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now po.